So, tapos na natin yung diaphragm. Yung susunod naman is yung application of load. So, punta lang tayo dito sa loading. Dito sa definition, double click. As dito sa wind definitions, click add. Tapos dito sa comments, gawin natin windx. Okay? Tapos dito naman sa code, yung 2010. Tapos add. Tapos gawa ulit tayo ng isa pang comments na which is Z naman. Tapos ganun ulit yung code. Then add. Tapos close. Dito sa type 1, click natin. Saka click natin yung add. Tapos lalabas yan. Tapos click lang natin itong generate. Yan. Dito sa may category, yung click natin is yung 4. Tapos dito naman sa basic wind speed, 270. Tapos ito, kph. Tapos yung exposure category naman, piliin natin yung C. Okay na tong building structures. Click no. Then apply. Katapos ng apply, click naman natin yung main building data. Tapos yung dito sa building height, yung building height natin is 6.35. Tapos check yung units, dapat naka-meters. Tapos yung ito naman, building length along direction of wind. So natin, yung length natin is 40 meters. Always double check the units. Tapos dito naman sa base is 10.7 meters ulit. Meters, yun. Tapos dito naman sa natural frequency, 2.345. Yung damping ratio is 0.05. Okay lang to. Tapos check yung KD. Tapos okay na yan, 0.85. After nyan, apply. Katapos nyan, dito naman tayo sa main design pressure. Check natin to windward. Tapos ito, check natin tong USG. Yung value na to, palitan natin ng 0.85. Tapos, apply. Then, okay. Tapos, add. Close. Pagkatapos nun, gagawa ulit tayo, magge-generate ulit tayo dito naman sa wind Z. So, i-click natin to. Tapos, close. Tapos, mali. Yan. Click natin yan, tapos add. Tapos, generate ulit. Ganun ulit kanina, yung category natin is 4, yung basic wind speed is 270 kph. Exposure, C. Building structures, no. Apply. Dito naman sa main building, yung building height is which is 6.35 meters. Dito naman, pagbabalik rin natin yung L sa B natin. Which is yung L natin ngayon is yung kanina, which is 10.7. Dito naman, 40. Naka-meters dapat. 5 meters. Yung ito ulit, 2.345. Yung damping ratio niya is 0.05. Okay na to, naka-enclose. Tapos check to, KD, which is tama, 0.85. Click apply. Then proceed dito tayo sa building design pressure. Tapos, click mo yung windward. Tapos ito, use G. Tapos palitan mo yung value ng 0.85. Click apply. Okay. Add and close. After natin sa wind definitions, punta tayo sa seismic definitions. Add natin yung type is UBC 1997. Then yung sa zone natin dito, yung value dito is sa seismic and wind natin. Yan. Tama. Yung zone is zone 4. So 0.4 yon pag sa staad. Then ang importance factor is 1. Ang RWX or WZ is 8.5 parehas. 8.5.
Then sa soil type profile, since soil type C tayo, so number 3 yon. And ang near source factor natin is dito sa may base sa ating seismic and wind, ito ang NA natin at NB, 1.37 and 1.83. 1.37, NB is 1.83. Ang CT value natin, since reinforced concrete siya, which is 0.0731. Then, wag natin check tong include accidental load. Okay na yan. Then, add. Then, close. After naman natin may add ang seismic definitions or seismic parameters, punta lang tayo sa load cases. Close natin to. Load cases dito. Mag-add na tayo ng mga loadings dito. Add. Load case number 1 is dead load, ay seismic H. Which is, ang title natin dito is EX1. Then add seismic ulit, then EX2. EX2. Then add ulit, and meron rin tayong seismic load sa Z direction. So EZ1, then EZ2. Tapos yung load case number 5 is dead load. Title naman yan is DL1. Tapos may isa pa tayong dead load. Yung una is sa self-weight and yung sa pangalawa is superimpose. So DL2. Ang load case number 7 naman is live load. Title, live load. Then, seismic H para sa resisting forces. Seismic RS X. Tapos, syempre may X at Z ulit. RSZ. Then next is sa wind. Dalawa ulit dito. Wind X and wind Z. Wind Z. Add 10 close. So after natin gumawa ng mga load case details, mag-add na tayo ng mga loads. Una ang dead load, which is the self-weight. Add. Then, direction Y factor -1. Add lang natin yan. Then sa floor loads, punta tayo sa group para mas madaling mag-group ng mga floor loads since nag-group na tayo ng mga floor kanina. So, ang pressure natin dyan, or loading is negative 3.063. Para natin nakuha yan, yung thickness ng slab natin, tapos multiplied by unit weight ng concrete, which is 23.5616 times 0.13. Yun yung thickness ng slab natin. Global Y, then second floor, one way siya, di ba? So, check natin tong one way distribution. Then, add. Tapos sa second floor, two way naman. Since two way na siya, alisin na lang natin tong one way. Add. Then, yung doon din dito sa isa. Add. Then, close. Dito, nakikita natin naka-assign na siya. Tapos yung set weight, i-select natin ng buo para ma-assign or assign to view. Check natin kung sa view ba yung display whole structure, then assign. Yes. Yeah. Yan. Tapos, punta tayo dito sa front view. Check natin dito sa second floor. Second floor. Yan. Then, select objects. Makita natin dito yung mga loadings. Yan yung one way.
two-way and two-way partition okay na. Tapos ito, two-way lang. Ito yung stair natin guys, kaya walang loadings dyan. Kasi butas dyan. Then next is, ito naman yung load natin. Yung mga slabs na nakalabas. Dito ulit sa dead load and add. Gagawin natin siyang uniform load yung mga ito. Tra-transfer natin siya yung load ng slabs sa beam. So, member load uniform force negative 4.594. Then, GY add. Then, yung isang load naman nga is negative 9.188. Yan. Add. Dito, gumamit tayo ng area distribution. Gagamit tayo ng tributary area para mag-load dito. Since ito yung nakuha nating load and mag-assign na tayo ngayon. Use cursor to assign. Itong 4.594, assign na siya dito kasi sa tributary load is ito, tsaka ito. Kalahati nito is mapupunta dito, buhati niya. Then pag dito naman, kalahati nito plus kalahati nun. So parang buo na rin lang. Since 3 meters yan, 3 meters lang. Ay 3 meters din. So bali 3 meters, isang buo na yon. So itong 4.594 dito. Tapos ito, same din sa dulo. Then top view tayo para madali. Ito, then ito. Tapos ito namang 9.188, dito natin siya i-assign sa mga loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Tuloy-tuloy lang natin i-assign yung mga yan. Then dito naman sa harap. Yan. Assign lang natin. Assign. 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 Check natin kung nai-assign ba. Yan. Dito, mag-assign pa rin tayo dito kasi nung kalahati is bubuhatin pa rin ng beam na to. Pati dito. After natin sa floor loads ay sa stair loads na tayo. Dito pa rin tayo sa dead load 1. Dito tayo sa select display natin muna ulit. Then front view. Select natin to. Since stair loads, ito na lang yung select natin. Yan. Select objects. Yan. So, top view tayo. Sa second floor, mag-add tayo dyan ng uniform loadings din. Sa member, ang loading natin dyan is negative 18.7568. Yan. 18 add. Then, isa naman is negative 12. Para sa landing, negative 12.251. Para sa stairs natin, yung loading natin sa second floor is ito, di ba? Negative 18. Assign natin yan ngayon. Second floor. Since sa second floor tong sinelect ko, yan. Second floor. Tama. Second floor. Then mag-assign tayo ngayon sa top view. After natin ilagay itong mga loadings, proceed na tayo sa stair loads. Ito ulit sa dead load 1. Mag-add tayo ng add. Stair load natin is member force uniform load.
negative 18.757 gy, tas ang distance natin dyan is 0 to 2. Kasi partial lang siya. I-add muna natin. Yan. Tas yung isa naman is negative 12.251. Yan is buo. So, ito is 0 na lang din yan. Then add. Dito sa uniform, loading sa second floor, i-assign natin siya sa dito, sa may kalahati ng stairs. Kasi partial, yun lang yung paakyat. Yung sa may stairs natin, di ba? Ito yung may paakyat. So, yun lang yung bubuhatin niya. Tara ito tayo sa display structure. Select lang natin yung dito para madaling mag-assign ng load. Yan. And isometric view. Yan. So, dito, ito yung assign natin, use cursor to assign. Kalahati lang nito sa may pataasan. Yan. Wait, mali. Edit natin yan. Use cursor to assign. Dito sa may, yan. Alisin natin yung isa. Nauna. Assign. Yan. Tapos ito naman is yung landing. Since buo yung andun sa baba, tapos may landing rin dito, mataas sa second floor, i-assign natin siya sa buo dito sa may landing. Yan. Then, dito pala, i-add pa natin yung isang loading sa first floor. Yung sa pataasan niya. So, para i-assign natin yung nasa first floor, paparehas lang siya doon sa may second floor. I-display whole structure, front view. Select natin to. Kasama na yung first floor. Then, select objects. Yan. Ito. Parehas lang sila ng loading kasi yung isa pataas sa first to landing, tapos landing to second floor. So, assign din natin to. Dito sa beam, kalahati lang yung magbubuhat sa kanya. Ay, wait lang. Mali. Ito. Wait, sulit. Delete natin yan. Assign na lang ulit natin yung cursor to assign. Top view. Para naman sa pag-assign natin sa first floor, ito rin yung gagamitin nating load. So, dito, display whole structure, front view, select natin to. Then, selected objects. Then, isometry. So, dito natin use cursor to assign. Dito natin siya ilo-load sa may beam. Pero, kalahati lang yung magbubuhat. Kaya, yun yung may distance, 0.2. Oops. Dito siya sa kabila pa lang is. Gawa na lang tayo ng bagong load. Alisin muna natin. Yan. So, dead load. Add. Number first load, negative 18.757. Then, yung distance naman is, iba kanina, 0 to 2. So, yung sa kabila naman is 2 to 4 na. So, yun yung kalahati niya. Then, add, close. Then, assign cursor. Yun. Then, check natin. Yan.
After ng stair loads, dito naman na tayo sa dead load 2. Sa dead load 2 naman, punta muna tayo sa may roof loads, front view. Select natin itong roof loads, selected objects, yan, isometry. So, after natin ng dead load 1, proceed na tayo sa dead load 2. Close na natin to. Then, front view, select natin yung sa roof loads, ay sa roof beam, at roof loads ang unahin natin. Select objects, top view, or isometry na lang natin. Dito sa dead load 2, mag-add tayo ng nodal load na tatlo. Which is, ito yung reactions galing sa thrust na ginawa natin. So, negative 19.558 yung una. Add natin. Next naman is, sa gitnang support, 33.237. Add natin. Then yung panghuli is, negative 5.577. Then, add natin yan. Then, sa concentrated load naman, unahin natin yung sa yung 19 kasi dito yan 2.5 yan yung distance ng mga trusses natin. Since 40 meters yan, i-divide natin siya 16 lahat. So, add natin yung concentrated load, negative 19.558. Tapos yung distance natin dyan is ay uniform naman to, concentrated load yan. Negative 19.558. Yung distance natin sa una is 2.5. Then, add natin. Next na distance is 2. From the nodes yan na guys. Yan. Next is 1.5. Add. Then 1. Then 0.5. Yan yung mga distances from nodes ng mga concentrated loads. So, apply natin siya ngayon or i-assign. Itong mga nodal loads to, assign natin. Dito ang 19.558. Itong gitna naman is 33.237 and negative 5.577. Yan yung thrust natin pag ganun kasi. So, yan yung unang support, pangalawa at pangatlo. Then, ito, yung sa 19.558, ito muna yung lalagyan natin. May mga nodal loads pa pala siya dyan, nakasama. I-assign na rin natin sa pang 15 meters, 3, 6, 9, 12, 15. So, dito. Then, after nun, 25, 15 plus 3, 18 plus 4 meters to. Display natin yung dimension guys. Dimension, display. Yan. Para makita natin. Ang 25 is 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22 plus 3, 25. So, dito. Ang next naman is yung pang last 40. Ganoon din gagawin ko dito guys. Tapat lang natin. At magkakatapat sila. Ito namang huli. Tapat niya lang din yung ilagay natin sa una. Ito sa concentrated, yung 2.5 dito siya mag-start sa beam na to. Yan. Then sunod to dito siya para 2.5 lahat ng mga distances niya. And ito naman is 1.5. Yan. 1.5. After ng 1.5 is 1. After ng 1 is 0.5.
So, equal. Nakikita nyo naman guys na nag-equal na siya. So guys, iba pa rin na pindot ko, 0.5 yun. So, control Z tayo. Yan. 2.5 pala yun guys. So, assign natin dito. Yan. Tapos next is 2 ulit. Select natin yung 2. Then, 0.5. Yan. After nun, nodal load ulit. Then, 2.5 ulit. Then, 2. Tapos, 1.5. So, then, 1. Tapos, 0.5. Yan. Tapos, gagawin din natin yon dito sa ibang loads. Ito sa gitna. Magkakatapat lang sila lahat yan. Delete natin to. Doble pala. Yan. Tapos, mag-add ulit tayo sa dead load. Para naman sa gitna. Ember load. Concentrated force. Sa gitna is negative 33.237. Ang i-add lang natin is 2.5 to 1.5, 1, tsaka 0.5. Then, assign ulit natin 2.5. Use cursor to assign dito. Then, 2 dito. 1.5. 1. Ulit-ulit lang to guys. Then, ito na ulit na yung yan, delete natin. Then, 2.5, 1, 2.5 to 1.5, 1, tapos 0.5 na. Yan. So, after na load, 2.5 ulit. Tapos 2. Then, 0.5. Then, nodal ulit. Tapos 2.5 ulit. 2.5, then 2. Then, 1.5. Pababa na siya. Tapos 1. Tapos 0.5. Yan. Next naman, yung isa ulit. Add ulit tayo ng load na concentrated load. Negative 5 naman siya. Negative 5.577. Distance 2.5 to then 1.5 then 1 tapos 0.5. Close natin to. Yan. Start ulit tayo doon sa 2.5. Assign cursor. I use cursor to assign 2.5. Then, tapos 1.5. Then, 1. Then, 0.5. After ng nodal ulit, 2.5 na naman. Tapos, 2. Tapos, 0.5. Yun. After 0.5, nodal ulit. Tapos, 2.5. Select natin to. Pindutin mo to. Then, 2. Sunod-sunod ng pababa. 1.5. 1. Tapos, 0.5. Yan. So, tapos na natin mag-apply ng roof loads. Next naman sa DL2 is ating wall loads. Second floor wall loads.
So, punta na tayo sa second floor. Save muna natin guys. Then, sa view, display whole structure, front view. Second floor naman tayo guys. Yan, select natin to. Select. Ayun, ma-select. Yan. Then, select objects, isometry. So, based sa ating plano, may walls dyan ay ang exterior walls natin ay 4 inches. Gawin na rin ang interior walls. So, ang load natin dyan is 8.046. Mag-add tayo dito. Uniform member load. Double click nyo lang yun guys pag nawawala. Then to add member load uniform. Then GY negative. Pababa siya guys. 8.046. Paano nakuha yan? Yung 2.98 kPa times na yun sa height na 2.7. Yun yung height ng wall sa second floor. So, add natin and close. Then, assign, use cursor to assign. Second floor, ito ang ating wall. Yung perimeter muna. Yan. I-select lang natin siya guys. Mga walls. Wait lang ito. Top. Yan muna. Ito. Then, dito, since may stairs yun, dito pala guys, iba pala yung height ng wall natin dito sa may hallway. Ito muna yung mga nasa loob. Then ito, may wall din. Dito, hati ito sa dalawa. And ito rin. Oops, mali. Control C. Ito pala. Check natin sa top view. Ay, dito na. Balik natin. Ang susunod naman natin lalagyan ng wall loads ay dito. And check muna pala natin dito sa rotate natin to. Para makita natin. Open pala to guys. So, wala to. Alisin natin. Anong beam to? 2087. So, edit na lang natin. At yan, select. Hanapin natin yung 2087. 86. Ayan. Ano ba? So, na yun. 2087. Dito sa 2088, sabi niya, diretso siya. Wala siya dyan, di ba? So, alisin na lang natin tong 2 para hindi siya magdiretso may sama. Then, assign. Ayan. Tapos na tayo sa paglagay ng wall load sa exterior and interior. Dito na lang tayo sa mic hall. Guys, dito pala may walls pa siya dyan. So, assign ulit natin. Use cursor to assign. Ayan. Ayan. Then, next is yung wall loads dito. Kung sa walls naman natin dito, mag-add ulit tayo ng 2.98. Member load uniform negative 2.98. Then add close. Then assign natin siya. Ayan.
Diretso siya hanggang tapos na tayo sa one load. Sa second floor pa lang yon. Ang first floor naman is punta tayo display whole structure, front view, then select natin to. First floor na tayo. Yan. Then selected objects. Yan. Ang wall loads naman natin sa first floor is apply na natin yung wall loads natin sa first floor. Ang bale dalawa ang loadings natin dito, isa sa longitudinal at transverse kasi yung height ng beam ay magkaiba. So mag-add ulit tayo, DL2, add number force uniform negative 8.642. Yan yung sa longitudinal. Yung sa transverse naman is 8.195. So add then close. Ito is longitudinal. Select na lang natin to. Use cursor to sign. Yan. Dito open to sa may stairs. Then, yan. Ito rin sa kabila. Yan ang wall natin. Dito sa yan. Tapos dito sa labas, since may room dito. Yan. Ganun. So guys, alisin pala natin to at hindi to diretso. Control Z. Ulitin na lang natin ilagay. Dito, 1, 2, 3. Then dito yung door opening. Tapos may wall siya dito. Ay may para sa room or stock room. Then diretso natin. Ay since longitudinal pala, ito lang yung mga lalagyan natin muna. Then dito, close yung room dyan. Then dito rin may room. 1, 2, 3. Then may wall din dito. Tapos may stock room ulit doon. So lagyan natin doon. Next naman ito para sa transverse. Lahat ng ganito. Yan. Lagyan natin ito. 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 Doon. Then ito. Tapos ito. Para ma-close yung room. Then dito din. Yan. Bale dito naman, parehas sa taas. So, 2.98 siya. Lagay natin dyan. Oops, mali. Yung na-select ko. 2.98. Yan. Mas maliit siya. Ba't pupunta siya dun? 2.98. Assign. Ay. Control Z natin. Hindi pala siya naka. Since kasama nakatayo ako. Cursor to assign. Since nakatayo ako. Select natin yan. Use cursor. Then assign. Yan. Yan. Select natin. Yan. Tapos ang wall loads. Ay, wait guys. Meron pa pala dito sa gitna. Transfers 8.195. Oh.
Assign. Huwag nang kalimutan pindutin yung assign. Yan. Then, save na. Then, after natin dyan sa well loads, diretso naman tayo sa floor loads. So, select ulit natin. Para mapabilis, ito na lang natin gawin sa utilities. Command file. Then, hanapin natin yung sa floor loads kanina. Sa dead load 1, which is yan. So, may mga floor loads, one way. So, i-copy natin to. Control C. Then, paste natin dito. Palitan na lang natin tong mga loadings niya. Negative 2.681 681. Then next is 2.681 din. Tapos dito is, since wala ng partition, 1.681. Then control save. Alisin natin. Then wait lang. Loading pa siya guys. Check natin sa loadings ulit. Sa dead load 2. Meron na. Ayan. Hindi pa na siya kita guys. So yan. View natin. Display all structure. Ito na yung mga loadings. Para makita front view natin. And select. So tapos na natin ang dead load 2. Proceed na tayo sa live load. Dito sa live load, copy na lang natin yung load natin dun sa dead load 1K na yung my slabs and stairs kasi yun lang yung live load natin. So dito sa command file, hanapin natin yung dead load 1. Ito. Yan. Ay, dead load 2 naman yan. Combination. Ito sa dead load 1. Ito. Diba na-copy? I-copy na natin to. Yung sa, para sa slab. Ayun. Copy. Ito lang sa may one way. Copy muna natin yan. I-copy na lang natin lahat. Then mag-alis na lang tayo muna. Ayun, lalo yung mouse. So, ganito na lang. Control C, copy natin. Then sa live load, yan. Since meron na, ayan, copy natin. Tapos alisin na lang natin to na doble. Tapos itong 4.9 point is yung sa may excess na slabs kanina. So alisin din natin to. Then ito, papalitan natin ng 4.833. Tapos itong 12.251 is 4.630. Then ito is 4.833 din. Then install save. Save natin siya. So close natin to. Save na, so i-close na. Then yan. Tapos na tayo sa live load.